So before po, nais ko po munang batiin, kumusta po kayong lahat? Sino pong may mga pagsubok dito? So parang kalahati, walang pagsubok. Sino pong may problema rito? Mas marami ang walang problema. Amen? Sino pong natatakot dito dahil sa nangyayari sa ating kapaligiran ngayon? Ayun, walang natatakot. Amen? Sapagkat kasama natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So, bago po tayo mag-aral ng ating pong pag-aralan ngayon, makakauwi po tayo ng maaga sapagkat 2 points lang po ang isi-share ko po sa inyo. But I don't know the Holy Spirit kung paano niya gagawin ito at hindi ko alam kung paano siya mangusap sa atin sa umaga pong ito. Kaya po, ihanda po natin ang ating mga sarili. Huwag po nating alalahanin yung mga tawag ninyo sa cellphone kasi hindi natin marinig ang pangungusap ng Panginoon. Hindi po ako magsasabi sa inyo ng mensahe, kundi gagamitin lamang po ako ng Diyos sa umaga pong ito. Amen? Hallelujah. So, unang-una sa lahat, kumusta po ang nasa online din, mga kapatiran natin, dyan po sa iba't ibang sulok ng bansa, sulok ng Pilipinas, sulok ng buong mundo. So, praise the Lord, kasi ang QAC po ngayon ay WW na po tayo. Ano po yung WW? Worldwide Web na tayo ngayon. Amen? Kasi po, nakakaabot po ang ating pong broadcast po sa iba't ibang sulok po ng mundo sa pamamagitan po ng ating pong online streaming sa Facebook. Amen? So, praise the Lord. At hindi po ang ating pong Panginoon, sabi nga po na hindi po siya limited ng space, hindi po siya limited ng time. Amen? Salamat sa Diyos sapagkat ginamit ang mga social media para po marinig po ang ating pong, ang mensahe po ng Diyos sa lahat po ng bansa. Amen. So praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa narito po kami muli sa opportunity po na nakatayo po ako ngayon sa inyong harapan. At salamat sa Diyos na nakabalik pa rin, no? For a very short time na nandun po kami sa Pilipinas. Salamat sa Lord, salamat sa provision, salamat sa protection. At ito po ngayon, nakaharap po sa inyong harapan para po dalhin po ang mensahe ng Diyos sa umaga pong ito. Amen. So, I remember last Friday, no? O last Thursday, unahin ko muna sa akin. Tanong ko muna kung ano yung natutunan natin nung last Thursday po, nung 4 ba yun? Thursday night. So, ano po yun? Konting review po. Kasi kailangan po natin at least meron tayong matutunan kahit isang punto po na ating pong napag-aralan para po maging gabay natin sa ating pong spiritual na mga buhay. Amen? Sino po ang isang ano lang, yung titulo lang, yung title lang ng sinare ko po ng Thursday. Last Thursday, di yung kagabi. Kasi kagabi alam ko yung October 9. Okay. So about fear. Amen? Kasi marami nga po natatakot sa mundo ngayon sapagkat sa mga pangyayari. Pero ang pangako ng Diyos ay hindi po nagbabago sa atin. Amen? Pangalawa po, narinig ko po si Pastor Clint doon po sa Alcor, ang kanya pong isinare ay patungkol po sa perseverance. Perseverance in faith. Hebrews chapter 12, verse 1 and 3. No? At si Pastor Wilmore, yon yung isinare niya nung last Friday at kagabi po ay about holding tight sa Panginoon. Amen? So, praise the Lord, palakpakan natin ang Diyos. So, kanina po, narinig po natin ang ating pong devotion about our verse for our theme this month, about from John chapter 15, 1 to 7. So, ngayon po, alam ko na marami na po tayong narinig, but I do believe that the Holy Spirit will give us fresh revelation, fresh anointing, at fresh message po na nagmumula po sa Kanya. Amen? So umaga pong ito mga kapatid, gagamitin ko po muli ang ito pong verses na ito, of isang verse lang sa ating pong theme na verse sa John chapter 15 verse 5. So yun lamang po ang ating pong pag-aaralan. Kasi po, dapat makauwi tayo ng maaga. Amen? So, praise the Lord. So, amen. Alright. Wala yata. Ayun. So, inayahan ko po lahat na tayo po ay tumayo bilang po
Pag okay. Okay. Ang ating pong pag-aralan ngayon ay patungkol po pa rin sa connected sa atin, sa connection natin sa ating Panginoon. Apart from Jesus, nothing. Amen? So nothing, no? Sa verse 5 ng chapter 15 of John, basahin po natin sabay-sabay. Sige po. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruits, for without me, you can do nothing. So mga kapatid, let us pray po. Panginoon, maraming salamat po muli, O Diyos. Sa oras na ito, dalangin ko po, O Diyos, sa mahal na banal na Espiritu Santo, Lord, at patuloy mo kaming i-guide, Lord. Buksan mo ang aming mga spiritual na pandinig, spiritual eyes, Panginoon, upang maintindihan namin ang iyong mga minsay sa umaga pong ito, Diyos. Maraming salamat, Lord. I-cover mo kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan sa umaga pong ito. Lord, we rebuke anuman mga disturbances na gawain ng kaaway sa umaga pong ito upang hindi namin marinig ang iyong mensahe, Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus. Even, Lord, your messenger, Lord, right now, Panginoon, I pray, Lord, na itago mo ako sa iyong kapangyarihan, O Diyos. Lord, let your anointing, Panginoon, as siya po lamang, Lord, ang lumabas, Panginoon, sa aking mga bibig, ang iyong mensahe. Gamitin mo lamang ako, Panginoon, bilang alulod, Panginoon, ng iyong pagpapalang espiritual sa umaga pong ito. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. So, palakpakan po muli natin ang Diyos, mga kapatid. So, sa ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito, isang verse lamang po, ano? Sabi po roon, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruits. Apart from me, you can do nothing. Amen, mga kapatid. So, dito po sa ating pag-aaralan ngayon, ito po ay sinabi po ng ating Panginoon. Very simple lang po, mga kapatid. Napakalinaw po na sinabi doon ni Jesus Christ na I am the vine. Pinapakilala ni Kristo na siya po ang ating Diyos. Siya po ang source ng lahat ng bagay na meron na kailangan natin. Very simple. Sabi niya, I am the vine and you are the branches. He speak about the relationship. Our relationship sa Kanya, sa ating Panginoon sa Kristo. Amen? Sa kailangan po, mga kapatid, na hindi po tayo mananatili sa Kanya kapag wala po tayong tunay na relasyon sa Diyos. Kaya po mahalaga po na naunawaan natin sa pagpunta po natin sa church, mahalaga po na we understand ang ating kalagayan sa Diyos kung bakit tayo pumarito sa church, bakit tayo sumasamba sa Diyos. Sino ba ang Diyos na sinasamba natin? Kasi sa mundo maraming Diyos na sinasabi na sila ang Diyos. Pero dito sinabi ni Kristo mismo, ipinakilala ni Kristo mismo sa atin, sa kanyang mga disipulo. By the way, sabihin ko sa inyo mamaya kung ano po yung story, o asan yung anong little background po dito, no? Pero dito sinabi po dito na napakasimple lang na sinabi ni Kristo. Yes, very simple message po galing sa Panginoon. Hindi po tayo mahirapan. Amen? Pero mga kapatid, tandaan po natin, it is a very life-changing po kung ating pong pagbulay-bulayan. Amen? So, what happened, ito pinakita niya rito, sa verse nito, kung ano ang mangyayari, what happened, we are always connected to the source of life. Para sa Kanya. Amen? So dito po makita po natin na pinakita po ni Kristo rito sa Kanyang mga disipulo na parang napaka-powerful na image or picture po para po sa mga mangyayari kapag wala na si Kristo dito. Kasi ang background po nito, ito po ay the time when Jesus is about to crucified, no? Before po siya crucified, ginather niya ang kanya pong mga disipulo. Doon po yung sinasabi, di ba, may Lord's Supper na nakita natin yung 12 disipulo, kasama niya lahat doon bago siya crucified. Amen? So doon po, hinagubilin, mga reminders ng ating Panginoon Kristo para po sa kanyang mga disipulo if in case na wala na po siya rito sa lupa. Amen? So, yan po niya sinabi sa kanyang mga disipulo. Kumbaga itong verse 15 na ito po ay sinabi ni Kristo directly sa kanya po mga disciples during doon sa kanyang pagpamamaalam sa kanila.
At ito po ay mababasa po natin if you really read the book of John from verse 13 to 17, makikita po natin lahat ng mga tagubili ng ating Panginoon Kristo doon po sa kanyang mga disipulo bago po siya, o kapag wala na po siya o hindi na po nila siya kasama sa kanila pong mga ministry sa kanilang buhay. So, sa umaga pong ito mga kapatid, itong conversation nga po ito after ng Lord's Supper, no? Doon kung napansin po natin ang story na ito, after the Lord's Supper nung sinabi ni Kristo na isa sa inyo rito ay magkakanulo sa akin, at ngayon nga doon nga po na lumabas po ang katotohanan dahil alam po ng Diyos, God is all-knowing God, alam niya na sa 12 na kanyang mga disciples, there is one na magano po sa kanya, ipagkanulo po sa kanya, maghuhudas sa kanya. Yung po ay si Judas Iscariote. Tama po ba? Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. So, and after that one, mga kapatid, makita po natin dito na ang purpose po ng ating Panginoon Kristo is to encourage them to abide in Him, no? To love one another and to prepare for the challenges, mga kapatid, that you will face after His departure. Yun po yung sinabi ni Kristo. Kaya po sinabi ko sa inyo, napakasimple lamang po ng mensahe ng Panginoon sa umaga pong ito, even doon sa kanyang mga disciples. Na darating ang panahon, sinabi niya, darating ang panahon na dadanas kayo ng maraming mga pagsubok na hindi ko kasama physically. Amen? Dito din, sinabi niya na magmahalan kayo, kagaya ng pagmahal ko sa inyo. Amen? So, mga kapatid, dito po, in-emphasize po ni Kristo sa kanyang mga disipulo that abiding Him as the source of spiritual life and fruitfulness. Dito tayo makikita natin mamaya, no? So, dito niya pinakita yung pag-ibig at pag-obey sa kanya. Dapat, sinabi niya doon na dapat ang pag-ibig ang patuloy na makita ng mga tao sa inyo at yung obedience ninyo sa akin. Dapat yun ang pinaka-importante na iiwan ko po sa inyo kapag wala na po ako rito. Amen? So sa oras nito mga kapatid, makikita pa natin na kahit na po sinabi niya rito na sa mga persecution na kanila pong haharapin sa mundong ito, kapag tayo ay konektado sa ating Panginoon. Kaya po sinabi dati nung last Thursday that nothing to fear. Amen? Bakit? Sabi doon sa Isaiah chapter 41 verse 10 na sinare ko po sa inyo, sabi niya doon, do not fear for I am with you. Isa po sa pinakamabigat na pangako ng Diyos na pinakita niya na ang Diyos ay patuloy na kasama natin kapag tayo ay konektado sa Kanya. Amen? Patuloy na sasamahan tayo saan man tayo naroon sa apat na sulok ng mundo, sasamahan tayo ng Diyos. Ngunit sinisigurado lamang po ng Panginoon na kailangan connected tayo. Brother Jake, this morning, he shared to us about the pruning, no? Sa atin, sa Panginoon. Kapag sabi nga doon kanina ni Brother Jake, kapag ang sanga na hindi namumunga, ay puputulin ng Ama na nasa langit at itatapon sa impyerno. It talks about the relationship sa ating Panginoon. It talks about that relation. If we don't have relationship sa ating Panginoon Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, sigurado yung mga tao na yan ay itatapon doon sa naglalagablab na apoy. Amen? Hindi po tayo papayag doon na may masama po sa atin, sa ating mga family, sa friends natin, na ganun po ang sasabihin ng Diyos na itatapon yung mga hindi namumunga. Ibig pong sabihin yung yung walang relationship, yung mga malayo sa ating Panginoon. Amen? Mamaya sabihin ko po sa inyo. So, yun po ang ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito. Kaya po sa umaga pong ito mga kapatid, ang unang punto na sasabihin natin pong pag-aaralan is Jesus Christ is our source of life. Kaya nga, napakasimple lamang po. Kailangan malaman po natin na si Kristo Jesus ang pinanggalingan, the source of all our needs. Ang ating mga pangailangan, lahat na meron tayo, lahat na meron mga pangailangan natin, nagmumula po ito sa Diyos. Kaya po mga kapatid, we don't have to be proud sa ating mga sarili. Kahit na marami tayong mga bagay dito sa mundo, wala tayong may pagmalaki sa Diyos. Sapagkat ang mga bagay na ito ay nagmumula po lahat sa Diyos. Amen? Bonus lamang po ito sa atin, lalo na mga kapatid, kapag tayo po ay naglilingkod sa Diyos, kapag tayo po ay patuloy na konektado sa Diyos.
Kagaya po ng ating Ama. Kahit anong hingiin mo sa ating Ama, kahit napasaway ka, kapag patuloy kang lumalapit sa Diyos, patuloy kang connected sa iyong Ama, ibibigay ng iyong Ama sa iyo. Amen? Ganon din po yung Ama natin sa langit. Kaya po kailangan natin na si Jesus Christ ay kailangan ma-acknowledge natin that He is the source of everything. Amen? Hello, palagpakan po natin ang Panginoon. Sabi niya roon, yes, I am the vine. Pag binasa mo dito sa NLT, no? Sa ibang salin, sabi po rito, yes. Ano po yung ramdaman natin pag halimbawa sabihin ko sa inyo, may tinanong ka sa akin, pag sinabi ko, yes, ibibigay ko sa iyo. Ano po naramdaman niyo? Ano po yung pakaintindi niyo doon sa sinabi ni Kristo, doon sa mga disipulo niya? Kung babalikan po natin yung verse 4, sabi po roon, sabi ni Jesus Christ, remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruits by itself. It must be remain in the vine. Neither you can bear fruit unless you remain in me. Tapos sinabi niya, sinigurado na yes. Sabi ni Jesus Christ, sigurado ako. It is the assurance of the Lord Jesus Christ na ano man ang hingin natin, ano man yung gusto natin, ibibigay niya. Sabi niya, I am the vine, you are the branches. Pero may ano po doon, mayroon pong sinabi si Kristo. Doon sa sunod na word na sinabi niya, those who remains in me and I in them. Kapag may pangangailangan ka, kapag may mga bagay na kailangan ka sa Diyos, nangangako ang Diyos na ibibigay niya sa iyo. Sasamahan ka ng Diyos, saan ka man paparoon. Ngunit, kailangan lamang po na kailangan na mag-abide tayo sa Kanya. Amen? Those who remain in me and I in them, I will produce much fruits. Amen? Mga kapatid, kapag wala tayo kay Kristo, even nga, tayo mga Kristiyano, minsan na yung fruit na sinasabi, the fruit of the Holy Spirit, minsan hindi pa nakikita sa atin. Minsan kalahati lang, minsan 2, 3 lang ang nakikita sa atin, pero yung iba, wala. Amen? Sabi niya dyan, those who remain in me and I in them, I will produce much fruits. For apart from me, you can do nothing. Amen? Tingnan po natin yung sinasabi ng Panginoon dyan, ng mga fruits na sinasabi niya. Ano pa yon? The vine gives life to branches. Sabi niya, without vine, the branch dries up. Jesus says, apart from me, you can do nothing. That's not an kumbaga parang sobra naman yung sinabi, parang masyado naman exaggerated yung sinabi, baka hindi naman totoo, ganun tayo minsan eh. Minsan, inuunahan pa natin ang salita ng Panginoon. Masyadong Pero hindi po yun ang gusto ng Diyos. Ito po yung spiritual reality natin, mga kapatid. Na sometimes alam natin ang Diyos, alam natin si Kristo, sino si Kristo, alam natin ang lahat, pero minsan hindi natin sinusunod. Amen? Hello? Amen. But ito po yung spiritual reality, mga kapatid. Amen? Kapag tayo ay na kay Kristo, tayo daw po ay magpuproduce ng napakaraming bunga sa buhay natin. Pero, apart from me, you can do nothing. Amen? So, dati, nung hindi pa natin alam si Kristo, di pa natin kilala si Kristo, no? Itong sunod na verse, sabi po roon, when we are apart, when we are separated from God, when we are still sinners, sabi ni Paul, ito ay ni Paul, no? Ito po ay na-experience of Apostle Paul. Sabi po niya rito, remember that at the time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of this promise, without hope and without God in the world. Ito po yung mga kalagayan natin nung wala pa tayo kay Kristo. We are separated from Christ, excluded from the citizenship of Israel, or we are foreigners. Hindi tayo kasali doon. Sinabi niya doon sa mga Israelita, no? No, they are separated from Christ. Excluded, hindi sila kasama sa karya ng Diyos. Amen? Ito po yung kalagayan natin, mga kapatid.
Kaya hindi po natin sabihin na, naniwala naman ako kay Kristo, kilala ko si Kristo. Pero ibang Diyos ang sinasamba mo. Sabi ni Paul sa mga taga-Epeso, remember that at the time you were separated from Christ. Kahit na sabihin natin na nagpipray tayo, pupunta tayo doon sa malaking church, no? Pupunta tayo doon, lumuluhod tayo, pero mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, ito po yung sinabi niya sa mga taga-Epeso. Sabi ni Kristo, sabi ni Apostle Paul, that you are excluded from citizenship of Israel and foreigners to the covenant of the promise. Amen? Kaya po mahalaga po mga kapatid that we have to make sure that we have relationship sa ating Panginoon Kristo. Because we are separated. Ano sinabi po doon sa Romans chapter 3:23? For all have sinned, fall short of the glory of God. Hindi tayo makakaabot sa kaharian ng Panginoon. Doon sa langit, bakit? We are separated. We are dead to sin. Amen? Hello? Kaya po napakahalaga po mga kapatid na tayo po ay nanatili sa ating pong vine, sa ating pong source ng buhay mga kapatid. Maari yung mga tao na walang relasyon sa Panginoon, they are alive but they are dead spiritually. Amen? Hindi sila kasama doon sa kaharian ng Diyos. Kaya yun po yung dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy, bakit ginagamit po lahat natin ng mga social media facility para marating yung mga tao na kailangan ng kaligtasan at makakilala sa ating Panginoon Kristo. Amen? Hallelujah. Ano pa, mga kapatid? In Colossians chapter 2, verse 6-7, sabi po roon, and now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Diba? Sabi ni Paul sa mga taga-Colossian, sabi niya na ngayon dati separate ka sa Panginoon, you are dead, wala kang buhay. But now na tinanggap mo na si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, sinabi niya, you must continue to follow Him. That's the reason why we are here today. We are continue attending the churches, prayer meeting. Ano pa yung mga gawain sa church? Bakit? Because we are now accepted. We have now relationship with the Lord Jesus Christ. And we are connected sa ating Panginoon. Amen? So kaya kailangan po mga kapatid na tayo po mga mananampalataya, kailangan po na tayo po nakaranas ng kabutihan, ng pag-ibig ng Diyos. We have to continue follow the Lord Jesus Christ. Sabi niya, let your roots grow down into Him and let your lives build on Him. Yung buhay po natin mga kapatid dito sa lupa, dapat hindi na tayo ang nagbibuild nito. Dapat tayo nakakilala na sa Panginoon. We have already the Lord Jesus Christ in our lives. Dapat ang ating ugat ay talagang lumalim sa ating pagkakilala sa ating Panginoon. At ang ating buhay na meron tayo ngayon ay buhay na kay Kristo. Amen? Lahat ng mga decisions making, lahat ng mga bagay na dapat natin gawin, kailangan natin natin sa ating Panginoon Kristo. Ilapit natin. Then your faith will grow strong in truth and you will taught and you will overflow with thanksgiving. Sabi niya, then your faith will grow strong in the truth you were taught. Bakit sinabi ni Paul dito na sinabi niya, your faith will grow strong in the truth you were taught? Sapagkat itong mga tao na to, itong mga Colossians na to, nung sila ay nakatanggap sa ating Panginoon Kristo bilang kanilang personal Lord at tagapagligtas, sila po ay nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Sabi niya, pinaalala ni Paul na ito yung mga bagay na ito yung magpapalago sa inyong pananampalataya, yung mga verses, yung mga salita ng Lord na iyo pong nalalaman na inyong napag-aralan. Di ba? And then sabi niya, you will overflow with thankfulness. Kaya narinig niyo po mga kapatid, minsan sinasabi natin, buti na lang sana, di ba? May mga sana na-receive ko si Lord Jesus Christ. Sana may nag-share sa akin nung ako pa ay medyo bata pa. Ngayon, matanda na ako. Saka lang ako nakakilala sa Panginoon personally. Di ba? Minsan. Pero sabi ni Paul, dapat nagpasalamat tayo. Overflowing yung pagpasalamat natin sa Lord kasi bata pa tayo. Kami ni Bishop, bata pa kami, di ba?
Pasalamat kami dahil bata pa, nakakilala natin sa Panginoon. Sino pa mga bata rito na nakilala sa Panginoon? Amen? Palagpagan natin ang Panginoon. We are blessed, mga kapatid. Sapagkat sabi ni Paul, nag-uumapaw yung kagalakan nyo sa Panginoon. Sapagkat mayroon kayong Diyos. Mayroon mga tao na nag-share sa atin ng salita ng Panginoon. Di ba? Salamat tayo dun sa mga tao na ginamit para mag-share sa atin ng Word of God that leads us to salvation. Amen? Dapat natin pasalamatan yon. Kaya po mga kapatid, yun ang sinabi ni Paul sa mga na dapat tayo patuloy. Sabi nga kanina sa kinanta natin, na dapat tayo magpapatuloy sa Panginoon. Hindi man natin minsan dumating sa ating buhay na minsan hindi natin nakikita ang Diyos. Minsan hindi natin na-feel na ang Diyos ay kasama natin. Huwag niyong isipin yun mga kapatid. Sinabi sa kinanta natin kanina na kahit hindi natin nakikita, gumagawa ang Diyos sa atin lahat. Amen? Palagpagan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, hindi man natin nakikita, gumagawa ang Diyos. Hindi man natin na-feel na ang Diyos, pero nagpapatuloy siyang gumagawa sa ating mga buhay bilang kanyang mga anak, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen? Kailangan po ang buhay po natin ay na kay Kristo. Continue to live your life in Him, rooted and built up in Him. Amen? We are not meant to live independently from God. Dapat hindi na tayo namumuhay na away sa ating Panginoon. Dapat hindi ang buhay natin ay hindi na tayo lumalakad, na tayo nag-iisa. Palagi dapat natin kasama si Kristo. Amen? Hello? Ang ating strength, ang ating wisdom, ang kapayapaan, ang purpose ng ating buhay ay nagmumula lahat sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya po napakayaman na sa Bible, sino yung pinakamayaman sa Old Testament? Sino yon? Na maraming asawa? Si Solomon? Hindi na siya humingi ng yaman, sobrang yaman niya. Sinabi niya sa Panginoon, give me wisdom. Amen? Kaya lahat po mga kapatid na ating pong kailangan, kahit yung lakas natin, huwag tayo magkapakasiguro ng ating pong lakas ngayon ay malalakas bukas, nandun ka sa ospital. Amen? Pero pagkasama mo ang Diyos, kahit anong mangyari sa buhay mo, kakapit ka sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Hallelujah! The same spiritually po mga kapatid, we need to keep plugged in the source. Diba? Ang itong electricity na to, kapag hindi nakasaksak yan sa source, sa tingin nyo, o iilaw yan, maliban kung nakakonect siya sa solar. Pero kahit na yung solar, kahit na nakasolar ka, yung solar nagmumura pa rin sa creation ng Panginoon yan. Amen? So, kailangan po lahat po na ating buhay, we need to keep plugged into the source of life, no other than the Lord Jesus Christ, mga kapatid. So, ano pong mangyayari sa buhay natin kapag we are continuously connected to our Lord Jesus Christ? No? Yung pala, cellphone pala, kalimutan. Amen? So, yung cellphone na yan, maaari mayroon pa siya isang bar na pulang-pula na. Kapag ginamit mo yan, tatawag ka, di mo na matatapos yung patay na yan. Bakit? Naka-disconnect siya, di ba? Pero ito yung full charge, di ba? Amen? Kapag full charge yan, lahat na tawag mo, yan, gagana yan. Kahit saan ka, gagana yan. Kapag tayo ay patuloy na connected sa Panginoon, saan ka man pupunta, ano man ang kailangan mo sa Panginoon, konektado ka sa Panginoon. Ganon katindi, ganon ka-powerful ang ating Panginoon. Amen? Diba, pinag-aralan natin last Thursday that if you have the Lord Jesus Christ, if you continue to hold tight in Him, sabi pa doon na mayroon ang Panginoon ay palaging kasama natin, at kapag kasama natin ang Diyos, meron tayong kapangyarihan. Amen? At kapag ang kapangyarihan ng Diyos sa atin, ang anumang pangako ng Diyos ay bibigay niya sa atin. Amen? Doon po sa Isaiah chapter 41 verse 10. Di ba? Ganun po katindi ang Diyos natin. Pangalawa, sabi po doon, we will bear much fruits. Di ba? Sinabi dyan sa ato natin kanina. Sabi po doon, that I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruits. Apart from me, you can do nothing. Amen? Fruit lang pala. Wala palang di pala is yan. Medyo malabo. Fruit lang pala. Bakit fruit? Ba't sinabi niya, di ba fruits, pag fruit marami dapat, sabi niya, bear much fruit. Amen? Kasi po, ang sinasabi po ni Jesus Christ dito, hindi po patungkol po sa mga bunga na nasa mga halaman o sa mga puno.
Yung sinasabi pong fruits ng Panginoon dito, tingnan po natin mamaya mga kapatid. No? So, ito po yung sinasabi niya, you will bear much fruit. Amen? Dapat kapag tayo ay konektado sa ating Panginoon, dapat namumunga tayo ang ating spiritual na buhay. Dapat punong-puno ng mga bunga yung spiritual natin, di ba? Fruit here means the evidence of God working in our life. Yun po yung ebidensya, yung mga bunga or evidence doon sa buhay natin na meron tayo or konektado tayo sa ating Panginoon Kristo. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Sabi po rito, Galatians chapter 5, verse 22 to 23, ito po yung sinasabi niya na bunga. Ito po yung gusto niya iparating niya doon sa mga disipulo niya. Kasi ang kanyang tagubilin, ang kanyang bilin sa kanila, na sinabi niya, you have to love each other, maging obedience, at higit sa lahat, mamunga kayo. Dapat yung sarili nyo, dapat yung buhay nyo makita ng mga tao na nasa palibot nyo. Kasi kayo ang magtutuloy ng aking gawain dito sa mundo. Amen? Especially ang pag-share ng salita ng Panginoon. Sabi rito sa 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, or patience, sa ibang salin, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Ito po yung mga bunga na gusto ni Kristo ipaabot, ipa-understand doon sa kanya mga disipulo. At ito yung bunga dapat na mayroon tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo. Kaya sinabi niya, kapag kayo ay if you are connected sa ating Panginoon, namumunga kayo ng napakaraming bunga. Anong bunga natin dapat mapagmahal ka? Amen? Kahit hindi mo kayang mahalin mo dahil itong turo ni Kristo sa kanyang mga disipulo. At ito ay magpapatuloy hanggang sa pag-end ng mundo. Ito po yung kailangan natin. Ito po yung kailangan ng mga mananampalataya ng Diyos. Kailangan pag dumating ang pagsubok sa buhay, may kagalakan ka sa puso mo. May peace of mind ka. Dumating man ang lindol, unos, bagyo sa iyong buhay. May gira man sa ating kapaligiran ngayon. Mayroon tayong kapayapaan. Ang kapayapaan natin nagmumula sa Diyos. Nakasigurado tayo that if we die today, nandun tayo kay Kristo, kasama natin si Kristo. Amen? May kapayapaan tayo, sigurado tayo, kahit mamatay man ako ngayon, sigurado ka, nandun ako kay Kristo. Amen? At higit sa lahat, yung sinasabi forbearance, yung patient, mga kapatid. Dito bagsak tayong lahat. Aminin ko sa inyo. O kaya, kung sino man nakano dito sa patient, kung sino magsabi sa akin na 100% may patient ako ngayon, bibigyan ko ng $1. Ang matapang na magsabi, Pastor, ako yung sobrang patient ko. Pumunta rito sa harap. Hindi, joke lang. Kasi kung halimbawa magsabi ka na ikaw sobrang patient mo, isasali kita kay Brother Chan dyan sa basketball, doon makikita kung talagang may patient ka. Amen? Mga kapatid, balik po tayo, no? Kindness. Minsan nakikita natin yung iba, walang-wala na, no? Di pa rin natin kaya, no? Pero maraming mga tao na hindi nila kayang tingnan, no? Ang mga tao na nangangailangan. Mga goodness, faithfulness. Yun po dapat yung mga bunga na nag-ano sa atin bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid. Amen? Sabi niya, against such things, there is no law. Amen? Napakahalaga po, mga kapatid, ng bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay. Yun po yung gusto ni Kristo sa kanya po mga disipulo, na kailangan mamunga kayo. Makita sa inyong buhay na kayo nga ay tagasunod ko. Amen? Hallelujah. Palagpakan naman natin ang Diyos para masaya ang Diyos sa atin sa ganito ito. Sa atin sarili, hindi po tayo makakapamunga ng ganyan. Napakahirap po gawin, mga kapatid. Napakahirap po natin gawin yung mga bagay na yan. Magagawa lamang po natin yan kapag tayo ay naka-stay connected sa ating Panginoon Kristo. Amen? Hallelujah. In Psalms chapter 1 verse 3, no, nabanggit din to na ano ko lang ito, dinugtong-dugtong lang, nabanggit yata ni Pastor Clinton. Sabi doon that person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit
in season and whose leaf does not wither, whatever they do prosper. Tayong mga anak ng Diyos, tayong mga lingkod ng Diyos, tayong mga pinili ng Diyos, mga kapatid, ginaya tayo sa isang puno na nakatanim po sa sa tabi ng batis. Kapag nakita po nyo kung sino po rito nakatira sa bukid, kagaya ko po, nakikita ko po sa mga tabi ng ilog po, sa tabi ng sapa, sa mga batis, sa mga streams, no? Kapag ang mga pananim ay nakatanim doon sa gilid na yon, sobrang sariwa ng sobrang malago ang kanyang pagtubo ng mga kahoy na ito. Ganon din po sa ating spiritual, mga kapatid. Kapag tayo ay malapit tayo sa Panginoon, kapag tayo ay ang buhay natin ay nakatanim sa ating Panginoon, nakakunik tayo, nakakabit tayo sa puno, sa vine, halintulad tayo ng isang puno na nakatanim po sa streams of water. Amen? Mamumunga yan. Mamumunga siya sa kanyang season. Ang kanyang sabi niya, ang kanyang mga daon ay hindi malalanta. At ang kanyang mga gawain ay magiging prosper. Di ba? Yun ang pangako ng Diyos sa atin. Yun ang kagandahan ng ating Panginoon na sinasamba natin. Yung totoong Diyos na pananampalatayaan natin ang may gawa ng langit at ng lupa at ng lahat ng mga bagay. Amen? Kapag pangako ng Diyos, hindi po niya tayo bibiguin, mga kapatid. Hallelujah. When we are rooted in God, fruitfulness is natural. Diba? Kapag tayo ay nakakunik, we are rooted sa ating Panginoon, normal lang yan. Parang natural na natural. Mag-invite ka ng mga kapatid, mga kaibigan. No? Parang napakadali lang madala sa church. Madaling makapakinig ng salita. Madali silang maniwala sa salita ng Panginoon. Kumbaga, natural na natural lang, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Bakit? Ang nagko-convict sa kanila ang Holy Spirit na meron tayo. Amen? Nagmumula sa ating Panginoon. Kaya pag nag-share tayo ng Word of God, napakabilis lamang po nila mag-response. Of course, hindi po madali magdala sa church. Hindi po madali natin atakin dito. Of course, we have to do it. Sabi pa nga, discipleship is personal. Kailangan po muna natin kaibiganin at you have to one day, kilala nila Pastor Dibto, may isa kaming kasama sa movement sa mga bata, no? Ang asawa niya is taga Bulacan, asawa niya American. Yung time na yun na pumunta kami sa bahay nila, in-invite kami. So, in-invite kami. Nung time na nalaman nila na pastor ako, marami siyang mga katanungan. So, nag-share ako sa kanya. When I start sharing to him, of course, lumalabas yung mga dugo sa ilong ko, sa tainga, kasi English. Di ba? Napakahirap. Kung paano ko i-explain. But, one thing nung pag-share ko sa kanya, marami pa siyang mga tinatago sa kanyang puso na minsan hindi natin nagustuhan, hindi niya nagustuhan, especially sa mga naglilingkod sa Diyos. When he was in America, lumaki pala siya, raised siya sa isa pong Christian family. Pero hindi siya nagpatuloy. Bakit? Marami siyang nakikita doon sa mga... Of course, hindi ko alam ang dahilan kung bakit nasabi niya yon. Pero minsan siguro, nakikita din sa mga lingkod ng Diyos na hindi nakikita yung bunga nagmumula sa Panginoon. Amen? So, yun po, no? So, purihin ng Diyos. So, para po sa atin, mga kapatid, kung tayo ay nafe-feel po natin na we are dry ang ating spiritual or na-stuck na tayo, maybe. Kapag wala na tayong gana magsamba, wala na tayong gana mag-share ng salita ng Panginoon, check your connection sa ating Panginoon. Maybe you are disconnected already to the vine. Amen? Kailangan po natin i-recheck po, mga kapatid. Hindi po malayo ang Diyos. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Sabi pa nga sa Bisaya, sino mga Bisaya rito, sabi ng mga Bisaya sa Cebu, ang Ginoo nato ay dili ingon sa uban. Ang Diyos daw natin ay hindi kaparehas ng Diyos ng iba. No? Kapag lumapit tayo, nariyan kaagad siya, mga kapatid. He is waiting like a waitress, mga kapatid. Nagaantay ng order ng ating mga kaibigan. Amen? Ganon po ang ating Diyos. Aantayin ka niya hanggang saan ka. Hanggang saan yung
haba ng iyong pagpapaantay sa Diyos, aantayan ka ng Diyos. Ganun kapapagmahal ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. So, ano po ngayon ang malapit na po tayo, 10 minutes, hindi ko alam kung matapos tayo. So, ano po yung mga sikreto on how to maintain our connection to the vine sa ating Panginoon Kristo? No? Ayun. Example pala sa sino nakakilala nitong fruit na to? Ha? Balimbing. Marami sa Pilipinas yan, mga kapatid. Dito, mahal dito. Pumunta ka sa Lulu, mahal niyan. 70 per kilo. Sa Pilipinas, wala na rin yan sa mga burubundukin, no? Di ko alam, matagal ako hindi nakapunta ng probinsya, pero dati sa bahay namin, tabi ng ilog, meron kaming tanim tatay ko niyan. Balimbing ang tawag niyan. Pero ngayon, wala na sa probinsya yan, bihira na lang. Karamihan ngayon, nasa Manila na sila. Napunta na sila sa Manila. Especially pag may eleksyon, andun sila. Ang dami nila. Balimbing yan. Example lang po yan sa mga tanim na nakatanim po sa tabi ng streams po. Amen? Huwag niyong bigyan ng huwag niyong bigyan ng ibang kahulugan. Basta ang tawag niyan, totoo yan, balimbing yan. Hallelujah. Amen? Palagpagan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen? So, ano po yung sikreto to maintain our connection sa Panginoon? Una po, kailangan natin ng prayer. Binanggit po ni Brother G kanina. Amen? Kaya minadali ko kanina pag-edit. na nadadali din, no? So, kailangan natin ang prayer. Dapat sinabi ni Jay kanina, yung reading and meditation of the Word of God. Yung po yung sikreto to maintain our connection sa vine. Talk to God daily. Not just request. Sa atin kasi, pag nagpe-pray tayo, puro request lang eh. Di ba? Pag pumunta tayo sa prayer meeting, natin, Lord, bigyan mo ako ng ganito yung sweldo ko, maliit pa lang, palakihin mo yung sweldo. Lord, mayroon akong kailangan. Lord, mayroon akong papagalingin. Lord, puro hingi tayo sa Panginoon. Puro request. Prayer is not only request, mga kapatid. Amen? Once that we pray to our Lord Jesus Christ, when we are connected, once we pray, it means that nagpapakita lamang po ito that we are connected to our Lord, to the source. Amen? Kaya kapag tayo ay konektado, kailangan po yung may communication tayo sa ating Panginoon, always. Hindi lamang po sa mga paghingi ng kung ano-ano. Of course, kasama yon. Normal sa atin yon, di ba? Pero dapat kailangan natin constant communication sa ating Panginoon. Amen? Yung po yung ito po yung nagpapatunay na kapag tayo tumawag o kapag yung anak tumawag sa kanyang papa, sa kanyang mama, ibig po sabihin, pinapakita po that they have a relationship. Father and son relationship, father and daughter relationship. Amen? So, may communication. Prayer. Number 2 po is read the scripture. Amen? Meditating the scripture always, mga kapatid. Kailangan ang salita ng Diyos ang siya pong patuloy na mag-guide sa atin. Patuloy na magdadala sa atin sa lahat ng mga decision makings natin, kailangan ihingi natin sa ating Panginoon. Makikita natin kapag tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, makikita natin lahat ng mga decisions natin. Kapag hiningi natin sa Lord, makikita natin, mababasa natin yan. Amen? So, pangatlo po is, kailangan palagi po tayo, masunurin po tayo mga Kristiyano. Amen? Pag sinabi, huwag ka magtapon ng basura sa labas ng sasakyan mo, huwag yun. Amen? One thing, ito true story. Pumunta kami ng Sea Line. Siyempre sa Sea Line kasi, si Sak yata, uminom ng kumain kami ng sauce, I think candy yata or bread yata yon. Since na nandun kami sa gitna ng desierto doon sa may mga ETV, parang sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Kasi pagbukas ko ng pintuan, nalaglag yung ng malakas yung hangin, nalaglag yung pack ng kinakain nila namin doon sa sasakyan. Tapos nakita ko doon sa tabi namin, may babae, nagpipicture sa akin, ginaganyan, binibidyohan. Pero hindi ko naman siya sinadya na ihulog talaga doon. So, ibig po sabihin, kasi ang Qatar, may po sila.
May law sila na bawal kang magkalat. Pag napicturan ka, naglagay ka ng basura kahit saan, na ipadala nila din sa 9990 yata yon, sigurado magmumulta ka ng 10,000 Qatarials. Kaya huwag kayong magtapo ng basura kung saan-saan. Pag napicturan kayo, sigurado maganda yung picture nyo. Amen? So, kailangan mag-ubi po tayo sa Panginoon unang-una sa lahat. Amen? So, ang ginawa ko nung time na yon, kunyari, bumaba ako, pinulot ko kasi mahirap na eh. So, di ko alam kung sinend na yung picture. Sabi ko, pinulot ko, nilagay ko ulit sa sakyan. So, that's it. So, kailangan po, we have to stay aligned sa will ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Maging obedience tayo. Amen? Sa leading ng Panginoon, sa will ng Panginoon, if you have something plan na may mga decision na kailangan, medyo malalim na mga decision, kailangan ihingi mo ng tulong sa Panginoon. Amen? Ang Holy Spirit ay nariyan lamang po para i-guide tayo, itulungan tayo, para ibigay sa atin ang tama, ang nararapat na para sa kanyang kalooban. Amen? Hallelujah. Pang-apat, ito po yung pinaka-importante, mga kapatid. Nabanggit din po ni Jay kanina, mga kapatid. Na mahalaga po yung fellowship, mahalaga po na meron tayong small group, mga kapatid. Amen? Sa small group natin, hindi naman tayo nagano doon, hindi naman tayo kung ano yung mga maritisan doon. Kundi nagpapalakasan tayo. Amen? Amen? Kung ano yung na-share sa atin, they are proud na kung ano yung mga problema na na-share sa'yo, they are proud na pinagkakatiwalaan, they are gusto na nag-trust, yung trust, sinasabi sa atin yon, sinasabi sa iyo yon, kasi yung kasama mo sa cell group, nagtatrust sila na ikaw isa sa makakatulong nito para masolve yung problema na yon. Amen? Maipag-pray, mga kapatid. Hallelujah. So, kailangan po natin to. Kailangan we have to surround ourselves with believers who encourage sa ating lakad sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So, dito po sa tipong last na verse na babasahin, sabi po rito, come near to God and He will come near to you. Wash your hands, your sinners, and purify your hearts, you double-minded. Ibig pong sabihin, mga kapatid, dito sinabi ni James na kapag tayo minsan ay lumalayo sa Diyos, kapag tayo ay nakakalimot sa gawain natin sa Panginoon, nakakalimot tayo sa mga sinasabi ng salita ng Panginoon, lumapit tayo sa Panginoon. Lumapit tayo, huwag tayong lalayo. Kasi marami po mga kapatiran na kapag nakakagawa ng kunting kasalanan, lumalayo na sila sa Panginoon. Amen? Remember na ang Diyos natin ay mapagmahal. Remember na ang Diyos natin ay sobrang bait. At siya lamang ang Diyos na nakapagpapatawad sa ating kasalanan. Imagine kung ang Diyos natin ay harsh, sasabihin ba niya sa salita ng Panginoon, if you commit sin, sabi niya, ano yung sinabi? Confess. Diba? Because He is faithful and just to forgive our sins. Of course, mga kapatid, if we are paulit-ulit na mga kasalanan, of course, papatawarin tayo ng Panginoon. Pero palagi natin tatandaan na lahat na ginagawa natin, mabuti man o hindi mabuti, may consequences yan sa harap ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, palagi God is inviting us to reconnect. Mga nanonood yan ngayon sa online, kung tayo man ay medyo lumalayo sa Diyos, kailangan bumalik pa tayo. Kailangan po natin mag-reconnect sa ating Panginoon. Hallelujah. So, kailangan po natin lumapit sa Diyos. Ang Diyos ay malapit lang sa atin. Saan ka man naroon ang Diyos. Amen? So, invites to reconnect. Amen? So, yun. Folks, mga kapatid, church, no? Jesus is the vine. We are the branches. Kapag nakilala natin ating Panginoon Kristo, meron tayong pinapakita niya rito na we are 100% relationship sa Panginoon na sinasabi rito. Sabi niya, yes, I am the vine and you are the branches. Stay connected. Stay rooted. Let His character flow through us. Diba? Yung Holy Spirit, yung sinasabi yung the fruit of the Holy Spirit, kailangan patuloy na mag-flow sa ating mga buhay. Yung character ng ating Panginoon, kailangan mag-flow at makita sa ating mga buhay. Of course, napakahirap. Amen? Mahirap kasi maraming mga sa kapaligiran natin. Pero yun ang kagustuhan ng Diyos.
na tayo ay lumapit sa Kanya. Amen? Kailangan dumaloy yung pag-ibig ng Diyos sa atin, dumaloy yung Kanyang Holy Spirit sa atin para magmunga po tayo na masagana, mga kapatid. Because apart from Him, we can do nothing, but with Him, we can bear much fruits. Amen? Sabi ko sa iyo, napakasimple lamang po na pag-aaral natin ngayon, but it's life-changing, mga kapatid. So, let us pray po, mga kapatid. Father, we want to thank you, Lord, for your powerful reminder, Panginoon, through your message, Lord. Father, thank you so much, Panginoon, sapagkat, Lord, ito po yung iyo pong sinabi, Panginoon, sa iyo pong mga disciple, the 11 disciples, Father God, after, Panginoon, that Judas Iscariot, Panginoon, Lord, na betray you, Father God. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat nariyan pa rin ang iyong patuloy na pagpapaalala, Panginoon, that we have to stay connected, Panginoon. Lord, wala po kaming magagawa kung hiwalay kami sa iyo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Father God, we just continue to pray, Lord, to help us, Panginoon, to remain, Panginoon, sa iyo pong kaharian, Lord, to remain in your presence, Father God, and let your life, Panginoon, our life, Father God, Lord, your life flow to us, Panginoon, Lord, para makita po, Panginoon, ng maraming mga tao, Diyos. Lord, makita po ng mga nasa labas pa ng iyong Lord, ng iyong bakod, Panginoon, that truly our God is you, Panginoon, the powerful God, the maker of heaven and earth, Father God, at sa lahat ng mga bagay. Maraming salamat, Panginoon, Lord, as we continue, Lord, sa aming pong pag-aaral na ito, Lord. Panginoon, patuloy namin dalangin, O Diyos, na ang mga salita mo, Panginoon, ito po ay patuloy na magrima sa aming mga puso sa umaga pong ito, O Diyos. Patuloy, Panginoon, na dumaloy, Panginoon, mula sa iyo, Panginoon, hanggang sa amin, O Diyos. Hanggang sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan niyo, Father God. Lord, maraming salamat po. Ito po aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Kristo. Ang lahat po magsabi ng amen, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen.